Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pinakahuling 10 araw sa buwan ng Ramadan. Ang pinakahuling 10 araw sa buwan ng Ramadan ay mga araw na punong-puno ng mga kabutihan, mga biyaya, awa at habag, ganun din ang mga katangian. Ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ibinukod tangi niya ang mga araw na ito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng iba't ibang mga uri ng pagsamba sa dakilang Allah at mga gawaing mabuti na kalugod-lugod para sa Allah, na ito ay hindi niya ginagawa sa ibang mga araw o di kaya ay mga buwan. Katulad ng iniulat ni Aisha radhiyallahu anha, kalugdan nawa siya ng Allah, siya ay asawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Ibig sabihin, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay matiyagang nagsusumikap sa mga gawaing pagsamba sa Allah sa pinakahuling 10 araw sa buwan ng Ramadan, na hindi niya ito pangkaraniwang ginagawa sa ibang panahon o di kaya ibang mga araw. Kabilang sa mga ginagawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pinakahuling 10 araw sa buwan ng Ramadan ay katulad ng pagdarasal. Ito ay mga voluntaryong pagdarasal sa gabi, yung tinatawag na tahajjud o di kaya ay qiyamul lail, dasal sa gabi. Ganon din ang pagbabasa ng dakilang banal na Quran. Ang dakilang banal na Quran ay hindi lingid sa ating kaalaman na ito ay ibinaba sa buwan ng Ramadan, na ito ay sinimulaan ng Allah ang pagpapababa sa aklat na ito sa buwan ng Ramadan sa Laylatul Qadr. Ibig sabihin ay sa dakilang gabi o di kaya mapagpalang gabi. Kabilang pa sa mga ginagawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pati ang kanyang mga pamilya, ganon din ang kanyang mga kasamahan, ay ang pag-aalay ng panalangin, pagsusumamo, paghingi ng tulong sa Allah, paghingi ng kapatawaran sa Allah. Ganun din ang pagbibigay ng kawang-gawa o di kaya ay pagtulong sa mga taong nangangailangan. Ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya na ang pinaka mapagkawang-gawa sa lahat ng nilikha ng Allah mula sa mga anak ni Adan. At ito ay higit niyang ginagawa sa buwan ng Ramadan. Karamihan sa mga oras sa gabi ng mga araw na ito, pinakahuling 10 araw sa buwan ng Ramadan, ito ay sinasamantala ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pati ang kanyang mga kasamahan at mga pamilya, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng voluntaryong pagdarasal sa gabi. Katulad ng iniulat ni Aisha radhiyallahu anha, kalugdan nawa siya ng Allah, sinabi niya, kapag sumapit na ang pinakahuling 10 araw sa buwan ng Ramadan, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay gumigising sa gabi kasama ang kanyang mga pamilya. At ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tinatalikdan niya ang ugnayang mag-asawa kapag sumapit na ang ika-10 huling araw sa buwan ng Ramadan. Kaya sa pamamagitan ng hadith na ito, mas mainam na ang tao ay gisingin niya ang kanyang pamilya upang makasama sa pagsasagawa ng pagdarasal sa gabi bilang pagsunod sa ginawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at paniniwala sa dakilang Allah at paghangad sa kanyang gantimpala. Itong ginawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na pati ang kanyang mga pamilya, ganun din ang kanyang mga kasamahan, mga sahaba, pati ang mga pamilya ng mga sahaba ay isinasama nila sa pagdarasal sa gabi. Ito ay kabilang sa mga palatandaan na ang bawat tao ay merong siyang sariling tungkulin. Ibig sabihin, sa pamamagitan nito ay malinaw na ang pananampalataya sa Allah at ang pagsamba sa Kanya ay pang-individual.
na kung saan bawat isa ay inutusan ng Allah na siya ay gumawa ng mabuti na ito ay para sa kanya, para sa kanyang sarili, sapagkat ang pananampalataya ng ama ay hindi magiging pananampalataya ng anak. Ganon din ang anak, hindi siya maging saklaw ng pananampalataya ng kanyang ama. Sa huling araw, bawat isa ay hahatulan ayon sa kanyang mga nagawa. Siya ay hahatulan kung ano ang sukat ng kanyang nagawa dito sa mundo. Siya ay paparusahan sa kung ano ang sukat ng kanyang kasalanan na nagawa dito sa mundo. Sa isang talata mula sa banal na Quran, ito ang kanyang kahulugan. Husang katauhan, katakutan ninyo ang Allah na inyong Panginoon Diyos na tagapaglikha, at sumunog kayo sa Kanya sa pamamagitan ng pagpapatupad ng kanyang mga ipinag-utos at pagwaksi sa lahat ng kanyang mga ipinagbabawal. At katakutan ninyo ang pagdating ng araw na muling pagkabuhay, na ang araw na yaon ay wala nang magagawang anumang kapakinabangan ang ama sa kanyang anak, gayon din ang anak sa kanyang ama. So yan ang ilan sa maikling paglilinaw tungkol sa ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pinakahuling 10 araw sa buwan ng Ramadan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.